Kapag ako delay, sir, babayad ako sa'yo ng 5% everyday. Pag bumitaw ka ng pera sa akin, sir, may resibo naman tayo. May kontrata. Ano po yung payment scheme na pwede natin gamitin? I-online mo sa akin, send a screenshot, i-acknowledge naman namin yun, sir. Once na na-receive namin yung payment. Saan niyo po kami napapanood? Sa YouTube. Hindi lang palakasan ng production ng basihan ng 5 versus 4. Same horsepower, same electric consumption, same water consumption. Mas matipid lang to ng onte. Pero nakapag-produce ka ng dalawa sa loob ng isang oras. Imagine nyo po, kung ang electric bill mo rito, 10,000, isang buwan, dito 5,000 lang. Sa negosyong tubig, the more na lumalaki ang makina, the more na nagiging efficient. Sa negosyong to, ang pinakamalaking makina, siya po talaga ang napakalaki ng advantage. Package 4, package 5, 6, 7, yun po yung magkakamukha ng capacity. Ito, fully automatic, parang robot na siya. Kapag marumi siya, nag-self-cleaning siya. Bakit yung malalaking makina? Bakit sila? Mas less ang stress nila pagka nagnegosyo na to. Kasi ang pinaka nakaka-stress ka, yung may customer ka, wala kang maibenta. Ito ang intindihin mo lang magbenta, maglista ng mga container mo, mag-inventory. Yun na lang intindihin mo rito. Kapag ang negosyo ka, less ang stress, mas malaki ang chances lumago. Anong plano nyo? Utangin or i-cash? Pagka po may calamity, number 1 na pangailangan, tubig, hindi pagkain. Hindi naman kasi water station yan, kaya walang problema eh. Sa amin kasi ma'am, water station, kaya ang bili na bili namin. O pag water station, dapat yung tangke nasa loob na. Kasi yung pinto namin standard eh. Hindi naman 1 meter wide yun eh. Kaya pagka kinakabit namin, pag water station, pinapapasok na namin yung tangke sa loob. Pag water station, ito naman po eh, admin office lang naman. Imagine nyo na, ayan mismo yung container van, naka-open nga lang. Tapos yung ibabaw, ganun. Kapihan sa taas. Sabi nyo kasi maglalagay kayo ng coffee shop sa taas eh. May mga ginawa na rin po kami, yung parang may maliit na swimming pool. Kasi usong-uso ngayon yung mga cabin house. Yun ang nauuso ngayon sa mga bukid-bukid eh. Maaga kami umalis ng Bulacan. Ay, isa ka sa Bulacan. Malolos. Bustos ako, sir. Once na we already committed, I'll just giving you 35 working days. Kapag ako delay, sir, babayad ako sa'yo ng 5% everyday. Ayun yung iba. Yung pera mo, sir, for example, binigay mo sa akin eh. Kapital yun eh. Ngayon, kung pinapaikot mo yun, sir, siyempre kikita pa yun. Umi-interest yun. Eh, nasa akin eh. O, di ba bayaran ko yung delay ko? Kung sakasakaling delay ako, pero siyempre hindi kami nade-delay. Pag bumitaw ka ng pera sa akin, sir, may resibo naman tayo. May kontrata. Ala akong intindihin dahil nakita ko yung clearly, solidly. Wala akong kaduda-duda. Paano ba magandang natin gawin ngayon? Ayun, gusto nyo, simulan nyo muna yung sa tiny house muna, pre-pop muna. If you want to settle the payment, sir, we will give you the receipt para at least may document po natin yung transaction natin. Yun nga, ang tanong ko, papayag kayo ng gano'n? Yeah, walang problema. Installment plan. Eh, installment plan, wala pa naman sa'yo yung unit eh. Hindi, kumbaga staggered payment lang. Yeah, it's okay. No problem. Parang layaway siya, sir, ang dating na. Ano po yung payment scheme na pwede natin gamitin? I-online mo sa akin, send a screenshot, i-acknowledge naman namin yun, sir. Once na na-receive namin yung payment. Ayan po, lahat po ng brand meron tayo. Yeah, pwede kaming card type, pero pwede rin kaming coin slot. Ako na magkasabi sa'yo, ma'am. Huwag niyo munang gawin. I mean, applicable kasi kaya namin gawin. Sorry to say, yung discipline, for example, nang nasa US ako, sir, Pasadena, sir, laundry doon. Saksak mo lang yung $20 mo, magpiprint sila ng card. Tapos yung card ang gagamitin mo dyan, panglabada mo. Ngayon, ang problema natin sa Pilipinas po, hindi pa tayo ganun ka-disiplinado pagdating sa paggamit. Yung shorts o yung pantalon, diretso dyan, may barya pa yon. Pag naikot po ng drum yun, sira eh. Kailangan may taga-check po kayo. For example, ito, magpapalaba. Pa-check nyo yung bulsa. Drop and wash. Opo. Kesa iasa. Kasi may mga customer pong ganun na pasok ng pasok dyan. Kumbaga, hindi na kinonsiderate yung maintenance ng makina. Kung ano yung napag-usapan natin nila, sir, ganito ang gagawin mo. Kasi gusto nila, installment yung pagbabayad. Pero bideliver mo, babayaran nila yun. Ganon. Kumbaga, parang gusto lang nila na huwag silang abutan ng taas ng presyo in case natataas man. Ngayon, mag-settle sila, any amount, kung ano yung mode of payment ni Kuya. For example, 50,000 gantong buwan, 50,000 ganito. Ilagay mo na lang yon sa purchase order. Pero yon mangyayari, ang mode of payment niya, online na lang. Parang tiwalaan ang mangyayari. Ang hawak niya, papel lang. Actually, pwede naman yan hindi mo gawin ngayon. Kasi Paano pong gagawin natin? I-drop na ba niya ngayon? Kailangan na natin Mas maganda i-drop nyo na. Okay na yun, sales invoice. 70% ang ida-down ko ngayon. 55 on delivery. Okay sa'yo yun? Ano yung malawag din sa'yo, Kuya? Para at Would least... you agree to I give out 50K, the rest is staggered in layaway payment ko? Yes.
Ilang unit po ba? Posible. Dalawa eh. Pero yun, okay yun. Kasi pinagbigyan nyo kami, Oo. pagbigyan ko kayo. Oo, Sa ano, okay so, yun. Kasi naiintindihan naman natin yung materials. Hindi natin makontrol, kuya. Hindi ko rin naman babayaran ng buo. Although hindi ko rin naman kukunin yan. Parang ang ano yan, layaway ang tawag dyan sa ganyang scheme. Sige lang. Di ba papasyal ko muna si Sir sa dito? If they wanted to see, yes, we could do. Kayo nang bahala mag-usap sa kulay. Baka kasi magbago pa yung desisyon nyo eh. Sinecured mo na eh. Kuya, thank you. Salamat. Salamat ng marami. Pangalawang client for today. Taga San Jose Nueva Ecija kayo. Doon mismo kayo sa bayan or looban? Barangay? Sir Norberto. Si ma'am po ay Ma'am Maribik. Saan niyo po kami napapanood? Sa YouTube. Siya po mahilig manood ng YouTube eh. Gano'n. Sa YouTube, mas detalyado. Saan ka nanonood? Sa TV o sa cellphone? Cellphone lang po. Cellphone. Usually, pinapanood tayo sa TV. Barangay Captain. Ay, barangay captain po ba kayo, sir? Kapitan. Opo. Naku po, napakaganda pong opportunity para sa inyo kasi yung nahasakupan nyo mismo, potential customer nyo na, ano? Opo sir, sa barangay nga po yun. Sa barangay lang din. Anong barangay kayo ng San Jose? Bagong sikat po. Bagong sikat. Meron doon yung parang mangga, di ba? Maraming barangay yan eh. Bakit package po rin napili nyo? I-discuss ni ma'am kanina yung sa package 5. Baka ako yung sa market po. Iniisip nyo kasi maliit lang yung market ninyo. Hindi mo na-explain sa kanyang maigi. Na-explain ko naman. Sigurado ka. Pag in-explain ko ngayon kay Kapitan yan, magbagiging 5 yan, tinan mo. Hindi lang palakasan ng production ng basihan ng 5 versus 4. Paano Kap kung sabihin ko sa'yo na for example, etong produkto na to, di ba ito 3,000 gallons per day? Yun yung 4. 6,000 gallons per day, sir. Double ka. Doble. Dalawa ang kayang i-produce. Sir, yung machine ko under ng isang oras, magpuproduce ng isa. Versus sa package 5, under ng isang oras din, magpuproduce ng dalawa. Same horsepower, same electric consumption, same water consumption. Mas matipid lang to ng onte. Pero nakapag-produce ka ng dalawa sa loob ng isang oras. What do you think? Nang ibig sabihin, sir, kung ito, namuhunan ka ng 5 piso, ito, 2 pesos and 50 centavos lang. O, para mas madali computein. Kung ang puhunan mo rito, 4 na piso, dito 2 piso lamang. So, sa negosyo natin, Kap, efficiency is the key. Kung mas efficient yung makina, mas malaki ang kita. Tapos, ang sabi nyo kanina, Kap, ang diferensya ay konti lang. Sa diferensya ang konti, sir. Kanina nga po. Ayan, nagbago isip ni Kap, po. Kanina, habang kumakain kami ng lunch. Nagkukwenta kayo. Tutulungan ko po kayo magkwenta, Kap, para mas madaling intindihin. Example ko po sa inyo, Kap. Magkano ang diferensya ng package 4 sa 5? 20,000 lang ang difference, sir. Yung 20,000 difference na yon, imagine nyo po, kung ang electric bill mo rito, 10,000, isang buwan. Dito, 5,000 lang. Nakasave ka ng 5,000. Sabihin mo na, ng 5,000 sa isang buwan. Sa loob ng 4 na buwan, magkano yung 5,000 times 4? 20,000. So, ibig sabihin, within 4 months, direct ROI ka na agad sa efficiency ng machine. Na kung saan, kung kukumpitin mo in the long run, Ay, mas matipid. yun, nadali mo, Kap. Yung nga, pinag-aaralan ko rin kanina kasi may truck ako. Mas nakakatipid ako dahil mas marami yung Karga. Yes. Parang ganito yan, Kap. Yung truck mo, kinargahan mo, kalahati yung laman. Bumiyahe ng Maynila. Gumastos ka ng magkano? 5,000, balikan, sabihin mo na. Versus, fully loaded siya, 6,000 ang capacity versus sa 3,000 capacity. Yung isa, puno. Oo nga sir, yun. Bumiyahe. O di nakatipid ka. Ganun nga sir yung... Instead na magdalawang biyahe, isa lang. Sa negosyong tubig, the more na lumalaki ang makina, the more na nagiging efficient. Wala din pagkakaiba sir nga yung sa sabi ko doon sa... Yes, kahit sa tracking, sa tracking. mas malaki, mas efficient. Sa yellow, ganun din, mas malaking makina, mas efficient. Sa laundry, ganun din, mas malaki ang kaya mong ikargang kilo dyan, mas efficient. Pero kapag pinag-uusapan natin, 20,000 difference. Kaya nga sir. Come to think of it. May tatanong nga sana ako sir kay ma'am kanina. Oo. Kung halimbawa, nakauwi na kami, in case na pagdating ko rin ay nagbago yung Isip mo. isip ko, Oo. pwede ba yung package 5? Pwede ba yung... Walang problema doon. Ang amin naman, Kap, is kung ano po yung magpapasatisfied namin sa client namin, yun yung priority namin. Although kahit na nakapirma ako ng kontrata, pwede Upgrade naman yung ginawa mo, Kap, eh. Kahit yung package 4, pwede kong gawing double membrane yun. Kaya lang pagka kasi kunyari, dineliver na namin sa inyo, na-install na namin, package 4, mapapamahal kayo. Magkano ang upgrade namin? 35,000. Compare sa diretso mo ng 5, 20K difference. Nako, dahil sa video to, wala nang bibili ng package 4 ko. sa package 5 na tayo. Oo. Mambi sa'yo eh. Biglang bago eh. Sinabi ko po yung kay Sir
Oo nga. Kaya lang, ang binanggit mo kasi, capacity lang. Hindi mo na-explain sa kanya yung matitipid niya. Yung efficiency pa rin. Negosyante price difference Yun lang yun Isa pa Kap, eto yan. Isang oras na-refillan yung isang bote. Eto, isang oras na-refillan, 2 bote na produce. Ngayon, yung tauhan mo Kap, palagay mo, mabagal mag-deliver o mabilis? Mabilis nga. Mabilis kasi puno agad Yung mga water station Kap na nakikita mo na kinuha ng morning yung galon mo, baka na ibalik bukas pa o gabi na ibalik o gabi na. Ito yun. Kasi hindi tapad ng mga tauhan. Bukod sa maraming customer po, mahina yung makina. Ngayon, kayong mga customer, naiinis kayo. Ba't ang tagal mag-deliver nito? Uhaw na kami. Wala kaming nainom na tubig. Papangit ang feedback ninyo sa customer ninyo. Kasi ang bagal nyo mag-deliver. Sa negosyong to, ang pinakamalaking makina, siya po talagang napakalaki ng advantage. Kaya sabi nila, doon muna ako, start muna ako ng package 4, start muna ako ng package 5. Kasi nagsisimula pa lang. Yun ang idea Maliit lang muna kasi nag-start pa lang. Pero in reality, pag kinumpute mo siya, halimbawa, ito sir, real experience. Yung sa amin po, lahat po ng client namin na nag-branch, lumaki yung tubigan, lumaki yung negosyo, yun po yung mga kumuha ng package 9. Bakit? Kasi 4 na beses na patipid, 4 na beses na mabilis. It matters kasi ang binabayaran sa negosyong to Kap, services. Servisyo binabayaran sa'yo. Kapag maganda servisyo mo, yung customer, repeat order ng repeat order. Okay to okay si Kap mag-deliver yung mga tao niya, mabibilis Kasi mabilis yung makina. Yung quality, parehas naman silang quality. Parehas namin produkto yan, parehas sa quality yan. Ang pinag-uusapan lang, gaano mo kabilis yan, mapupuno yung tangke. Pagka mabilis ang puno ng tangke, mabilis ang delivery. Pag mabilis ang delivery, mas efficient na naman siya. Ito, kwento ko lang Kap hindi na kita i-convince na mas mataas pa. Kumbaga ito, for your information na lang. At least baka sabihin mo, bakit di sinabi ni Alfred, meron palang ganun? At least sinabi ko lang. Pero hindi kita kino-convince. Done deal na Ang reason lang kung bakit ko sabihin sa'yo, at least kahit paano, nagkaroon ka ng idea. Na in time na lumakas yung negosyo mo, may solution pala. Bili pa ako isa pang package. Pwede yung 9, pwede yung... May another solution ka pa na mas makaka-save ka. Package 4, package 5, 6, 7, yun po yung magkakamukha ng capacity. Ito mo naman po yung 8 and 9. 4 naman. 4. Para at least makompute lang natin ng mas mabilis. Gumamit ako ng isang illustration. This one is package 4, 3,000 gallons per day. This one is package 5, 6,000 gallons per day hanggang package 7. Ngayon, ito pong 4, this is package 8 and 9. Ngayon, anong pinagkaiba ng 4 na to versus dito? Ito, ang puhunan mo, 4 na piso. Ito, ang puhunan mo, 2 piso. Ito, ang puhunan mo, piso. O bakit naging piso? Production niya mas mga... Yun, nakakuha mo Kap. Nadali mo na agad. Ay, nakaganda. Di ko na kailangan i-explain Kayo na mismo yung sasagot Ibig sabihin Kap, kung namumuhunan ka ng 4 na piso dito at 2 piso dito at dito naman ay piso, alin ngayon ang mas matipid? Ito. Alin ang mas mabilis ang delivery? Ito. Pagdating sa quality, anong mas quality? Parehas namang quality. Kaya lang mas enhanced lang to. Hindi dahil malamig, dahil mas malaki, mas marami siyang filtration system. Kumbaga, ito Kap, manual, ito fully automatic, parang robot na siya. Kapag marumi siya, nag-self-cleaning siya. Yun ang reason kung bakit sinasabi ko Kap na, bakit yung mga malalaking water station? Bakit yung mga, hindi ko mo malaki yung building, malaking water station? Hindi. Malaking makina ang pinag-uusapan. Bakit yung malalaking makina? Bakit sila? Mas less ang stress nila pagka nagnegosyo na to. Kasi ang pinaka nakaka-stress Kap, yung may customer ka, wala kang maibenta. May customer nakapila, ang dami Ikaw naman, aligaga ka. Nasabon mo na lahat, nahugasan mo na lahat ang galon. Pero yung tulong tubig mo, mabagal. Stress ka Stress ka kasi gusto mo mabigay yung services sa kanila. Ayaw mong pilahan ka. Although pinipilahan ka na, malakas ka na Ang problema, ang tagal mo silang maservisan. Ang tagal mong maibigay ngayon yung produkto mo. Kasi ang bagal mag-produce. Ngayon ito, mabilis mag-refill, mabilis magkarga. So, yun ang difference. Kaya napapansin nila, Sir Alfred, bakit mas mahal yung package 9? Bakit mas mahal yung package 10? Bakit mas mahal yung package 8? Kasi yun ang pa yung high-end. Fully automatic, robotic ang style. Kapag marumi na siya, mag-self-cleaning po siya. Ang iintindihin mo na lang magbenta. Ito ang intindihin mo lang magbenta. Maglista ng mga container mo, mag-inventory. Yun na lang intindihin mo rito. Dito, ang intindihin mo, magbenta, maglista ng inventory, mag-maintenance, maglinis, mag-backwash, and everything. Hindi mo iniintindi. Samantalang ito, fully automatic system. Kapag ang negosyo Kap, less ang stress, mas malaki ang chances lumago. Walang hassle. Ayan, napaisip na naman kayo. Sabi ko, Kap, hindi kita kino-convince, ha? muna sir doon. Oh. Pero Kap, ito yan. Anong plano nyo? Utangin or i-cash?
ikas na lang sir yun. Willing kayong mag-cash, di ba? Tingnan mo yung price ng kinakash mo, 300,000. Kap, palagay mo, itong package 9 ko, bababaan mo yung down payment mo. Slicein mo, bawasan ng 100,000, 200,000 ang down payment. Naparol mo pa yung pera mo sa iba. Nakapambili ka ng galon, ng pan-deliver, ng whatsoever. May installment ako, walang tubo, walang interest. Binigay ko to sa'yo, magandang makina. Would you think that is not a good offer? Maganda sir yun. Di ba? Walang tubo. Yun ang namimislok nila. Sabi ko, bakit kayo takot mangutang? Eh, samantalang ang ganda ng feature nitong high-end package. Kumbaga, ako, willing ako ipautang ng walang tubo para lamang ma-start ninyo, magkaroon kayo ng advantage, ma-start yung negosyo na kayo lalaki. Kaya mo nga mag-cash eh. Huwag kayong matakot mangutang kasi nag-negosyo kayo eh. Kasi yung utang na yon, Kap, sabi ko nga, yung natitipid mong electric bill at tubig dito, na ibabayad mo sa utang na yon na hindi naman tumubo. Walang tubo, kahit kumpitin mo yung pliers ko, kahit kumpitin mo yung mga nakalagay dyan, wala pong interest yan. Oh, yan, sabi ko sa'yo, napaisip sikap na naman eh. Ayan, nilipat na sa pas mataas, nilipat, binuklat. 4 yung water station ko, Kap. Ngayon, yung 4 po na yon, nag-experiment din po ako talaga. Yung package 4, nilagay ko sa bayan, talagang pinalagay ko sa pedestal. Yung package 5 ko, yung double membrane ko, nilagay ko sa may subdivision. Pero itong 9 ko, nilagay ko sa bahay lang. Kasi iniisip ko, pang-backup lang to. Kaya lang, Kap, yung mga customer ko, sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, bakit silang lahat gusto bumili sa bahay ko pa. Ibig sabihin, nanonotice na nila yung difference ng lasa. Pare-pare sa mga Watermax yun. Doon tayo bibili sa bahay ni Alfred. Dito yung bahay ko, sir, sa looban. Bumibili sila dyan. Opo. Mas gusto nila yung nakatago. Nasa liblib na yung bahay ko eh. Mas gusto nila to. Maarte din ako pagdating sa panlasa. Kumbaga, sabi kung ako ay kliyente, doon ako sa sophisticated client. Pag sinabing sophisticated client kasi, Kap, yan yung mga malurit, matanong, gusto detalyado, ganun ako na kliyente. Pero hindi ako difficult client at hindi rin ako cheap client. Kumbaga, ano ako, ticket client ako. Good ticket client ako. Kumbaga, bibiling ko kasi yung maganda kasi ay buying kung ano yung kikita ko, ay buying kung ano yung konsepto ko, and I'm putting myself to yours. Kumbaga, gusto ko lang din maintindihan mo, Kap, na paano ba gumagana yung makina? Paano ba nagiging mas enhance yung tubig na yon? 26 level of filtration, ilalaban mo sa 36 level. Walang automatic voltage regulator, may automatic voltage regulator. Fluctuated ang kuryente, problema ka dito, dito walang problema. Na kung saan kung bibilin mo, mahal din. Na kung saan kukunin mong installment sa amin, pwedeng-pwede, walang tubo. 9,000 lang per month. Na kung saan kukumpitin mo, Kap, magkano tubig sa inyo? 30 pesos. Sulat na natin, ha? 9,000 pesos per month. I-divide natin sa 30, kasi 30 pesos. 300 container lang, may pang monthly ka. Yung 300 container, isang araw na benta mo lang yun. Ngayon, paano ka makakabayad? Kung mahina yung makina, mabagal mag-deliver. 300 container ang pinag-uusapan sa isang buwan yan. I-divide nyo po ulit sa 30. 10 container, magtabi ka lang ng 10 container para sa machine. May pambayad ka sa monthly. Per day. Ang 10 container, Kap, isang dealer na tindahan lang makuha mo, may regular ka ng customer. 10 container lang. Na sinasabi ko, ang puhunan mo doon sa 10 container na yun, piso. Sa totoo lang, yung natitipid mo, pambayad mo na doon sa high-end na machine. Pang-settle mo na yun. Ako naman, malakas ang loob ko magpautang, malakas ang loob ko magsabi kasi alam kong kikita. Basta, maganda yung makina. Maganda rin naman tong mga makina ko. Hindi ko naman sinasabing pangit yung 4 and 5. Hindi ko sinasabing ganun. Hindi ko naman sinasabing hindi kaya ni budget. Pero kakayanin ni budget mo because of the installment plan na walang tubo. At ang matindi dyan, Kap, na-install ko na't lahat-lahat, ang unang bayad mo, naka-operate ka na ng 1 buwan. Ganun ang format na pagbabayad dyan. For example, na-deliver na namin yung machine, naturuan ka na namin in everything, naituro na namin sa inyo lahat. Yung date ng unang bayad mo, next month pa. Naka-10 container ka na araw-araw. Napaisip na naman si Kap. Kapitan po kayo. Well-known kayo sa lugar ninyo. Asset mo yan eh, na ikaw, ginaging kapitan ka kasi mabuti kang tao. Hindi ka naman magiging kapitan kung hindi ka mabuting tao. Ngayon, ginagamit ko na po yung posisyon ninyo kasi magiging katulong nyo rin yan sa barangay ninyo. Kapag may disaster doon, yung tubigan mo, pwedeng ipandonate yun eh. Oh, di ba? Ganon. Binigyan mo yung isang namatayan, 10 galon, 10 piso lang binigay mong abuloy. Para sa kanila, malaking bagay yun, Kap. Aba, baka lahat ka mo nang namamatay sa barangay ko, sagot ko na tubig, Kap. Malaking tulong yan sa mga nasasakupan mo eh. Binibigyan ko lang din po kayo ng idea. Pwede nga pala, no? Pagka may disaster, may calamity, magdodonate ako, tubig lang. Pagka po may calamity, number 1 na pangailangan, tubig, hindi pagkain. Pag nakikipag-ibig po kasi kami, karamihan wala. Sa barangay mo ka, pwede mo nang ilibre. Kung sa may barangay hall ba? Oh, libre ko na kamo yan. Sabi ni Kap.
Kaya ako sinasabi sa inyo, Kap, kasi nakikita ko yung opportunity sa inyo. And halos lahat ng mga ganyan, ng posisyon na naging client ko, lahat sila talagang magandang benta. Kasi mga kababayan mo na naglagay sa barangay nyo dyan, customer mo na yun. Tsaka depende sa lasa nga ng products. Opo, na kahit sino pa ang magtayo doon, ito kalaban mo. Meron nga po doon, kaso lang ayaw ko rin po yung lasa. O, ayaw mo yung lasa. O. Ito, kagandahan po niyan sa Watermax, kahit package 4, package 5, package 6, kahit anong package yan, yung lasa, pahasarapin namin yan. Maayos natin yung lasa niyan. Pero, syempre, iba pa rin yung quality ng high-end. Ang mga customer, Kap. Kumbaga, namimili rin tayo eh. Kahit cheap client, cheap customer, kahit na high-end client, hawak mo dito. Masa hanggang mid-class. Mabilis ang delivery eh. Wala, hindi na matamis. Tikman ko nga ito, baka di na matamis. Tubig ko ito, nakaselyo pa. Oh. Ang tamis, oh, FDA approved pa. Oh, ito, tatabi ko na yung props ko. Kasi tingin ko, na-convince ko na si Kap. Tsaka sabi ko nga, Kap, ma-convince kita o hindi, up to you. You have time na pag-isipan yan. You have time na mag-desisyon pa. Puro hugas na lang ng galon yung gagawin. Yun. Pagising mo sa umaga, nag-backwash siya kay tao ko. Kundi pa, babackwashin ko nga. Linisin ko nga yung machine ko. Na instead na iba nang ginagawa mo. Eh pagka yung high-end, wala ka na iniisip doon. Nag-backwash na yun. Narinig ko kaninang madaling araw, umandar yung makina ko eh. Medyo na ano pa ako eh. Nag-cleaning na siya mag-isa. Automatic ko na. Automatic yun. Nako, napaisip si Kap po. Hindi kasi ako, pag nag-recommenda talaga ako, 9 agad eh. Yun din eh. May pang-cash ka nga ng 5 eh. O why not go for higher package? Pero okay na tayo sa 5. Settle down tayo sa 5. Kasi ang conceptualize ng mga unang naging negosyo nito, ma'am sir, ang iniisip nila, maliit lang yung bayan namin, maliit lang yung barangay namin, maliit lang yung machine na kukunin namin, which is mali. Kasi kung maliit ang market mo, kung gusto mong palakin, din mga ibang bayan ka, mga ibang barangay ka, deliveries naman yan. You start your business in a hard way. Kasi Kap, baguhan ka sa negosyong yan. Tapos kukuha ka ng manual. Gusto mo matuto mag-drive, nag-manual ka. Pwede ka naman mag-aral mag-drive na naka-automatic. Mas madali kang matuto. Kung sa pilot saka dito, pinadali niya dito. Tama. High-end yan eh. Sir, halimbawa, options yung pinili ko. Ibabalik na namin yung mga hiningi namin sa inyo. Babalik namin yung checking mo, babalik namin yung ORCR sa inyo. Ang mangyayari niyan, ma'am, kayo po ang magiging purchaser. Kasi kayo ang may-ari ng cheque. Kayo po yung nakapirma as purchaser, si Kap Witness. Siyempre si Kap nasa public service. Hindi pwede mag-cheque yan. Alam ko bawal, pag government employee ka, bawal daw nag-inegosyo, di ba? Pero hindi naman sinabing bawal magnegosyo asawa. Kaya ang magiging purchaser po, ma'am, kayo. Si Kap po ay witness. Para pag pinabarangay niyo po ako, medyo po ako sa barangayol niyo. Yung sarili kong negosyo, nag-start ako 2008. Nung mga panahon po na ako ay nag-deliver ng tubig, na-experience ko rin po yan. Paano palakasin yung water station. Alam ko kung paano mag-liquidate ng galon. Kung ano yung maluwag na date ng monthly na payment ninyo, yun pong ilagay niyo. Sa Laon yun, mostly, nakukuha namin tubig doon, maalat eh. Pinakamadaling intindihin na processing ng water station, yung tubig madumi. Siyempre, kung mas maraming madumi, mas maraming tatapon. Pag sa laundry po, kapag maalat po yung water source, masisira yung laundry mo eh.